Ngayon taon ay mas dumarami pa ang mga bagong sasakyan na dumarating sa merkado ng Pilipinas. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang top 10 pinakasulit, praktikal at abot kayang mga kotse na pwede mong pagpilian ngayong taon. Ilalahad natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 10, ang Suzuki Espresso ay isang crossover style hatchback mula sa kilalang Japanese brand na Suzuki. Ito ay para sa mga tao naghahanap ng praktikal na pang-araw-araw na sasakyan na hindi bubutas ng bulsa dahil sa katipiran nito kumonsumo ng fuel. At swak ito sa budget ng pamilyang Pilipino na naghahanap ng sasakyan na masasabing pwede na para sa maliit na miyembro ng pamilya. Ngayon itong bagong Suzuki Espresso ay hindi lang basta ordinaryong sasakyan. Sa pagkakaroon nito ng makabagong disenyo at mas pinalakas na itsura, binigyan ito ng mas macho na datingan gamit ang boxy at matikas na body figure na bagay sa kalsada ng lungsod o sa probinsya. Ang sasakyan na ito ay ginawa rin sa pamamagitan ng Heartech platform na matibay ngunit magaang na chassis structure para sa magandang rigidity. Ang ground clearance nito ay may taas na 180mm na kung saan ay nakakatulong rin sa mga rough road condition. May dimension ito na may sukat sa haba na 3,565mm at lapad na 1,520mm. Ang taas nito ay may sukat naman na 1,565mm at may cargo space na 239 liters sa rear storage space nito. Gumagamit itong Suzuki Espresso ng makina na 1.0 liter at kayang gumawa ng maximum output na 67 horsepower at 90 Nm ng torque na sapat lamang para malibot mo hindi lamang ang syudad kundi ang kasulok-sulukan ng mga probinsya. Ang transmission nito ay gumagamit ng 5-speed manual at ng automatic gear shift depende sa variant. Kumukonsumo ng fuel itong Suzuki Espresso sa city driving ng 13 to 14 km per liter habang 22 to 27 km per liter naman sa open road, long rides at highway. Sa interior, kasyang-kasya ang 4 hanggang sa 5 pasahero at kaya ring magsakay ng kahit matataas na tao. Ang dashboard panel nito ay may center infotainment touchscreen na may sukat na 7-inch. Gumagamit ito ng manual front aircon system pero may power window na rin sa front. At ang ilang features nito na magpapakonvenient na rin sa mga pasahero ay ang pagkakaroon nito ng 12-volt power socket at USB port para sa charging system. Meron itong glow box na para sa mga lagayan ng gamit at cup holders. May open shelf at rear parking sensor na rin ito para sa ligtas na pagpapark. Gumagamit rin ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Android Auto at Apple CarPlay. At may mga safety features din ito gaya ng dual front airbags, may anti-lock braking system, electronic brake force distribution, electronic stability program, hill start control, parking sensor, immobilizer, ISO fix at ang matibay na frame safety nito na ginagamit ang strong Heartech platform na may materyales na high strength steel for impact resistance. Kaya naman sa mahigit kalahating milyon na presyo nito na umaabot ng 588,000 hanggang 660,000 pesos ay talagang sulit ka na sa bagong Suzuki Espresso. Number 9, ang bagong Changan CS15. Sa gitna ng mas sumisikip na kalsada ng Pilipinas ay patuloy pa rin ang paglabas ng mga makabagong sasakyan na may mga makabagong disenyo na sinamahan ng mga bagong specs and features para sa mga bagong generation. Itong CS15 ay isang subcompact crossover na SUV na entry ng Changan Philippines na nag-aalok ng magandang comfort, mas modernong technology sa abot kayang presyo lang nito, na pinapagana ng isang 1.5 liter Blue Core gasoline engine na kayang gumawa ng hanggang sa 105 na horsepower at 145 Nm ng torque na ipinari sa isang 5-speed dual clutch transmission nito na gumagawa ng matipid na consumption ng fuel at smooth na takbo. May kabuwang sukat itong modelo na haba na 4,135mm at lapad na 1,740mm
Ang taas nito ay nasa 1,630mm at may wheelbase size na 2,520mm. Hindi pa man masyadong kilala pero ginawa ito para maging popular na pagpipilian na murang sasakyan sa Pilipinas ngayon. Itong Changan CS15 ay may maluwag din na interior cabin at may mataas na ground clearance size na 190mm. Kaya't kaya rin itong dumaan sa mga bahaing lugar o mag-off-road nang hindi masyadong alanganin. Ang interior base cabin nito ay sinamahan ng mga advanced technology gaya ng 7-inch touchscreen infotainment system nito na may mirror link para sa iOS at Android. Nilagyan rin ito ng digital instrument cluster at mga naka-leather cover ang upuan at ang manubela nito. Gumagamit rin ito ng advanced features gaya ng cruise control, keyless ignition system at may multifunctional steering wheel. Pagdating naman sa safety features, itong CS15 ay mayroong ABS sensor, electronic brake force distribution at electronic stability control system. Sinamahan rin ito ng hill hold control at tire pressure monitoring system. Meron din itong 4 na airbag sa loob para sa mga pasahero nito, kasama ang rear parking sensor at reverse camera. Naka-disc brake na rin ang harap at likurang mga gulong nito para sa pantay-pantay at malakas na stopping force lalo na sa mga emergency braking. Umaabot sa bilis na 165 km/h ang nagagawa nito at kumukonsumo ng hanggang sa 15 km per liter. Ginagawa itong sasakyan mula pa sa China na nagkakahalaga sa kabuuang presyo na 799,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 8, Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang produksyon nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami. Dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may 2 klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Ayan naman ang nagagawang estimated na bilis nito
ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong dalawang concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Dito sa Pilipinas ay makakabili ka na nito sa halagang 800,000 pesos lang. Number 7. Wuling Bingo EV ay isang compact at makulay na electric vehicle na angkop para sa mga urban na biyahe. Ang natatanging disenyo nito kasama ang X-shaped LED headlamps at taillights ay nagdaragdag ng kasiyahan at kabighanian sa kalsada. Sa abot kayang presyo nito at sapat na takbo, ito ay isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng eco-friendly na sasakyan sa bansa. Itong bagong Wuling Bingo EV ay may natatanging harap na may X-shaped LED headlamps at isang diamond corrugated grille. Ang mga ito ay nagbibigay ng modernong itsura at nagpapakita ng pagiging futuristic nitong sasakyan. Sa gilid nito, may makikitang flowing water body curve na nagbibigay ng eleganteng itsura. At ang mga water splash wheel caps ay nagdaragdag ng natatanging estilo sa kabuwang disenyo. Ang likod ng Bingo EV ay may X-shaped LED taillights at isang streamlined ducktail na nagbibigay ng moderno at futuristic na estilo. Pagdating sa kabuwang sukat, may haba ito na 3,950mm at lapad na 1,708mm. Ang kabuwang taas nito ay nasa 1,580mm at wheelbase size na 2,560mm. Ang gulong nito ay may sukat na 12-inch steel wheels at nilagyan nito ng 4 na pintuan. Ang nagpapagana sa Wuling Bingo EV ay ang front-mounted electric motor na may maximum output na 30 kW at peak torque na 180 Nm. Ang battery nito ay lithium iron phosphate battery pack na may kapasidad na 17.3 kWh. Tinatayang umaabot sa 203 km hanggang sa 333 km bago pa man malobat, na may kabuwang top speed na 100 km/h. Itong Wuling Bingo EV ay available sa iba't ibang mga kulay, kabilang ang milk tea, mouse green, galaxy blue, starry black at Mickey edition red. Pagdating sa mga aktibong safety and security features nito, nilagyan itong Wuling Bingo EV ng anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan ng lock ng mga gulong sa matinding pagpipreno na tumutulong sa pagpapanatili ng kontrol ng sasakyan. Kasamang electronic brake force distribution o EBD at ang electronic stability control o ESC na tumutulong sa driver na mapanatili ang kontrol ng sasakyan sa mga madudulas na kalsada o sa mga sitwasyong may panganib na skidding. Meron itong brake assist na nagbibigay ng karagdagang brake force sa oras ng mga emergency braking at isang tire pressure monitoring system o TPMS na nagbibigay naman ng real-time na impormasyon tungkol sa presyon ng mga gulong na tumutulong upang maiwasan ang mga aksidente dulot ng underinflated tires. May kasama rin itong Hill Start Assist Control o HAC, kasamang iba pang mga particular safety features nito gaya ng dual front airbags na nagbibigay proteksyon sa driver at pasahero sa harap sa oras ng mga banggaan. Sinamahan din ito ng ISO fixed child mounts, side impact beams, mga seatbelt reminder, rear seat belts at marami pang iba. Pagdating sa seguridad, nilagyan ito ng central locking na nagbibigay ng madaling pag-lock at unlock ng mga pintuan. Isang power door locks na nagbibigay ng karagdagang seguridad sa pamamagitan ng otomatikong pag-lock ng mga pinto at anti-theft device na nagbibigay proteksyon laban sa pagnanakaw. Isang engine immobilizer din ang ikinabit sa modelong ito para mapigilan ang hindi otorisadong pagpapagana sa makina. Nagkakahalaga itong bagong modelo mula sa 863,000 pesos hanggang sa 1,083,000 pesos sa Philippine market. Number 6. Suzuki Ieko. Sa mga naghahanap ng mas abot kayang transportasyon at pangmalakihang gamit sa negosyo, isang bagong nameplate ang muling binuhay ng isang sikat na Japanese brand automaker na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model. Ideal ito para sa mga commercial use, pamilya o simpleng transportasyon
At kung naghahanap ka ng sasakyan na functional, matatag at madaling i-maintain, ang bagong modelong ito ang isa sa mga practical na pagpipilian mo ngayon. Ang disenyo ng Suzuki Eco 2025 model ay hango sa mga standard type van sa Japan na pang-commercial use at pang-negosyo. Ngunit dahil sa naging in-demand ang pampasahero, ibinibenta na rin ito para sa mga naghahanap ng pampamilyang modelo. Well, kung pag-uusapan naman natin ang interior na kapasidad nitong bagong Suzuki Eco, ang kabuuang layout ng maluwag na cabin nito ay kayang maglaman ng 5, 6 at hanggang sa 7 pasahero depende sa variant na pipiliin mo. Ang flexible seating ay maaaring i-fold o tanggalin para sa mas malaking cargo space. Kaya naman kung gagamitin mo ito para sa negosyo, pwede mong bilhin ang pinaka low-end variant nito na panel van na kung saan 2 seating capacity lang para sa mga tao at ang malaking space ay para sa cargo. Matitibay na rin ang mga upuan nito dahil gawa sa fabric seat upholstery na mas komportable kumpara sa dating PVC na may mas maayos na cushioning. Disponible na rin ang reclining front seat at captain seat sa second row para sa 6-seater variant na nagbibigay ng dagdag na comfort at mas maluwag na cabin para sa 6 na pasahero. Bukod pa dyan, bagamat napakamura lang ng modelong ito ay nilagyan pa rin ng magandang multimedia setup. Makikita sa harap ang modernong dashboard layout na may durable touch kasama ng mga analog speedometer at maliliit na multi-information display sa gitna para sa real-time fuel efficiency, range at maintenance alerts. Ay optional din na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas accessible na infotainment system dahil meron itong 7-inch touchscreen display na may kasamang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Pati na rin ng USB, Bluetooth connectivity, auxiliary input na makikita lang sa mas matataas na variant. Habang nagpapanatili sa komportableng biyahe ay ang pagkakaroon nito ng manual air conditioning sa harap na may kasama pang mga roof-mounted vents para sa likurang upuan. Talagang hindi lamang pang-cargo at pang-negosyo itong modelo. Bagay na bagay rin ito sa buong pamilya sa pagkakaroon ng maraming cubby holes, bottle holders, overhead console, pati floor level storage para sa mga gamit ng pamilya o negosyo. May 12V at USB charging ports din ito sa harap at likuran na kumukumpleto sa pagiging komportable at convenient nitong modelo. At kung pag-uusapan naman ang mga safety at pangkaligtasan na meron nito, nilagyan itong bagong Suzuki Eco ng 6 na airbags na sumusuporta sa lahat ng pasahero. May 3-point seat belts din ito para sa lahat ng upuan. Ang mga front seat belts ay may pre-tensioners at force limiters na nagsisiguro ng mas mabilis at ligtas na restrain at biglaang impact, lalo na sa mga emergency braking. Mayroon din itong seatbelt reminders para sa driver at passenger. Nilagyan din itong minivan ng ABS o anti-lock braking system kasamang EBD o electronic brake force distribution na nagbibigay ng mas control sa pagpreno lalo na sa mas madulas na kalsada at mga biglaang pagpipreno. May kasama pa itong ESC o Electronic Stability Control System na tumutulong maiwasan ang pagka-slide o pag-spin sa mga liko at emergency maneuvers. Meron din itong optional at additional safety features para sa mga top trims level. Ang Hill Hold Assist Control. Itong bagong Suzuki Eco ay gumagamit ng 1.2 liter o K12N natural aspirated petrol engine na may 4-cylinder dual overhead cam at may 16 valves sa engine. Eco-friendly rin ito na may E20 fuel standard. Alinsunod sa bagong regulasyon, kaya nitong mag-produce ng maximum output na 80 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 104 Nm sa kada 3,000 RPM. Ang bagamat simple sa panlabas at technical na aspeto, kapansin-pansin ang mga modernong pag-upgrade na ginawa ni Suzuki upang ito'y maging mas ligtas, mas efficient at mas angkop sa kasalukuyang panahon, lalo na sa maliliit na pamilyang Pilipino at maliliit na negosyante. Kaka-launch lang ng modelong ito sa Pilipinas pero hindi pa opisyal na ibinibenta sa merkado na may estimated price pa lamang sa ngayon. Pagdating sa mga base model o yung 5-seater at cargo van, ito ay naglalaro sa estimated price mula 350,000 hanggang 355,000 pesos. Number 5, J-Tour Ice Cream EV ay isang compact at makulay na electric vehicle na bagay para sa mga urban na biyahe. Ang nagtatanging disenyo nito kasama ang U-shaped LED daytime running lights at two-tone color SIM ay nagdaragdag ng kasiyahan sa loob ng kalsada sa abot-kayang presyo at sapat na range nito. Ay isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng eco-friendly na sasakyan sa bansa. Pagdating sa external design, ang harap ng J-Tour Ice Cream EV ay may natatanging U-shaped LED daytime running lights na nagbibigay ng smiling na itsura nito. Ang mga projector type LED headlamps
ay naka-integrated sa boxy na housing sa magkabilang gilid ng fascia. Ang closed rectangular grille sa gitna naman ay may maliit na rounded rectangular cap kung saan matatagpuan ang charging port. Ang likurang bahagi nitong modelo ay may boxy na housing din para sa tail lamps na may U-shaped LED inserts na kahawig ng disenyo ng sa headlamps. Ang halos vertical na disenyo ng rear windshield at stubby boot lid ay higit pang nagpapakita ng compact na sukat nito. Pagdating sa dimension, may haba ito na 2,980mm at lapad na 1,496mm. Ang taas nito ay umaabot ng 1,637mm at may wheelbase size na 1,960mm. Ang mga gulong nito ay may 12-inch steel wheels at may dalawang pintuan lamang. Ang nagpapagana dito sa Jaytor Ice Cream EV ay ang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kW at peak torque na 85 Nm. Ang baterya nito ay lithium-ion battery pack na may kapasidad na 13.9 kWh. Umaabot ang battery nito ng hanggang sa 170 km bago malubat at ang top speed nito ay umaabot naman ng 100 km/h. Itong bagong Jaytor Ice Cream EV ay available sa 4 na klase ng kulay na hango rin sa mga paboritong ice cream flavors gaya ng vanilla, strawberry, blueberry at matcha. Nilagyan din ito ng mga angkop na safety and security features gaya na lamang ng anti-lock braking system na nagpapabuti sa kontrol ng preno sa mga madudulas na kalsada upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong. Sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution o EBD na automatic nag-aayos ng preno batay sa bigat ng karga para sa pantay na pagpipreno. Sinamahan din ito ng crash sensor na automatikong namang nagbubukas ang mga pintuan at nag-activate ng emergency light sa oras ng mga impact. Kasama ang airbag sa driver, seatbelt warning, rear seat belt, ISO fixed child mounts, side impact beams, rear parking sensor at mga kamera. Mayroon din itong security features gaya ng engine immobilizer system, power door locks at anti-theft device features. At ang kabuang presyo nito ay nasa 699,000 pesos lamang. Number 4, Suzuki Dzire. Sa panahon ngayon kung saan mas mahal ang gasolina, siksikan ng kalsada at kailangan sulitin ng bawat sentimo, hindi lahat ng sasakyan ay kayang tumugon sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Pero ngayong 2025, may bagong dumating na handang baguhin ang laro sa abot kayang presyo, matalinong teknolohiya at subok na kalidad. Ito ang new generation ng Suzuki Dzire 2025 model. Handa na ba kayong kilalanin ang sasakyang swak sa budget pero hindi nagpapahuli sa performance? Ang bagong Suzuki Dzire 2025 model ay isang produkto pa rin ng Suzuki Motor Corporation, isang kilalang Japanese automotive manufacturer na gumagawa ng matitibay na sasakyan, sulit pero mas abot kaya lang. Ang 2025 Suzuki Dzire ay kilala sa bago nitong forma na mas matapang at moderno kumpara sa mga naunang modelo nito. Sa harap napansin-pansin ang mas malapad na grille na may makintab na itim na stripes sa itaas, habang ang ibabang bahagi naman nito ay may pahalang na slots na nagbibigay ng sporty at agresibong dating. Ang maninipis ngunit matatalim na disenyo ng LED headlights naman nito ay nagdadala ng mas premium na itsura, kasama rin ang integrated daytime running lights nito na hindi lang pamporma kundi dagdag visibility na rin sa kalsadang madidilim. May haba ito na 3,995mm, may lapad na 1,735mm. Ang taas nito ay nasa 1,525mm at wheelbase size na 2,450mm at ang ground clearance size naman nito ay nasa 163mm. Pagdating sa interior, sasalubungin ka ng mga color beige at itim na color combination. May maluwag na space, maaliwalas at mas moderno. Nagbibigay dito ng comfortable presence. Ang dashboard panel na inspired sa Suzuki Swift ay idinisenyo para sa komportableng biyahe. Nasa tamang taas ang seating position kaya madaling makita ang paligid habang nagmamaneho. Ang mga upuan ay gawa sa premium fabric material, malambot at suportado ng makakapal na foam. Bagay na bagay ito para sa mahahabang biyahe at sa traffic sa lungsod. Ang entertainment at connectivity features ng Suzuki Dzire ay may pagpipilian na 7-inch touchscreen infotainment system sa GL variant at mas malaking 9-inch touchscreen naman para sa top-of-the-line variant nito na GLX. Pero pareho itong may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Kung pag-uusapan naman ang kabuuang detalye ng makina nito, itong bagong Suzuki Dzire 2025 model ay gumagamit na ngayon ng isang 1.2 liter dual jet engine na may kasamang mild hybrid system. Ito ay tinatawag din na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki o SHVS.
isang teknolohiyang tumutulong magtipid sa gasolina sa pamamagitan ng tatlong sistema nito. Una, gaya ng start-stop system. Otomatikong pinapatay nito ang makina kapag nakahinto at muling umaandar pag-apak ng gas. Pangalawa, ang regenerative braking. Sinasalo naman ito ang enerhiya tuwing nagpipreno at ginagamit ito sa pagcha-charge ng baterya. At panghuli, ang integrated starter generator o ISG. Tumutulong naman ito sa paghatak ng makina para sa mas smooth at tahimik na acceleration. Ang resulta sa paggamit ng tatlong features sa makina nito na start-stop system, regenerative braking at integrated starter generator ay tumutulong sa mas mainam at matipid na fuel economy. Ngunit pagdating naman sa performance output ay mas pinalakas na rin itong modelo dahil ang maximum power capacity nito ay umaabot ng 82 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 130 Nm sa kada 4,400 RPM. Meron itong 5-speed manual transmission. Itong bagong Suzuki Dzire 2025 model ay hindi lang tungkol sa ganda ng teknolohiya. Ito'y isang sedan na kayang sumabay sa modernong takbo ng panahon, magandang performance ng makina, matipid sa konsumo at sapat ang lakas para sa pang-araw-araw na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. Kakarating lamang ng bagong sedan na ito na nagmula pa sa Maruti Suzuki plant sa bansang India at ngayon dinala sa Pilipinas para maging bahagi ng pinaka-practical klase ng modelo ng sedan na may kasalukuyang presyo na mula sa 928,000 hanggang sa 998,000 pesos sa bansa. Number 3, Bestune Pony EV ay isang mini electric vehicle na may kaakit-akit na disenyo at mga practical na bagay. Ang compact na sukat nito ay angkop para sa urban na paggamit at ang mga kulay ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nagmamaneho at pasahero. Bagamat may limitadong range, ang abot kayang presyo nito ay ginagawang isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng abot kayang EV sa Pilipinas. Ay may kakaibang disenyo na agad mapapansin sa kalsada. Ang harap nito ay may malalaking bilog na trapezoidal na headlamp na may gloss black surrounds na nagbibigay ng modernong itsura. Ang front grille ay close-off at ang logo ng Bestune ay nagsisilbing takip ng slow charging port. Ang kabuuang body nitong sasakyan ay may dalawang klaseng pintura. Karaniwang puti ang bubong at ilang bahagi ng katawan, habang ang pangunahing kulay ay maaaring jasmine white, bubble blue, celestial blue, camellia green, peach pink o cheese white. Itong bagong Bestune Pony ay may dalawang pintuan, ngunit may kakayahang magsakay ng 4 na tao. Ang mga pintuan at window panels ay malalaki at ang mga side mirrors ay mga nakamount sa pinto. Ang rear quarter glass ay may floating design na nagbibigay ng modernong itsura dito. Kung pag-uusapan ng tatag ng gulong at mga suspensions nito, itong bagong sasakyan EV ay nakasakay sa isang 12-inch steel wheels na may wheel caps na akma sa compact na sukat nito. Ang front suspensions na ginamit dito ay isang MacPherson struts, habang ang rear suspension ay naka-multi-link na nagbibigay ng komportableng pagbiyahe. Pagdating naman sa mga ilaw nito, ang harap nitong sasakyan ay may malaking LED daytime running lights o DRLs na naka-integrated sa headlamps, habang ang likurang bahagi nitong sasakyan ay may simpleng disenyo ng boot lid na may rounded trapezoidal tail lamp cluster na may gloss surrounds, habang ang kabuuang sukat nito ay may haba na 3,000 mm at kabuuang lapad na 1,510 mm. Ang taas nitong modelo ay nasa 1,630 mm habang may wheelbase size na 1,953 mm. Ang nagpapagana dito sa Bestune Pony EV ay isang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kW at peak torque na 85 Nm. Ang battery na nilagay dito ay isang lithium-ion phosphate o LFP battery pack na umaabot sa 122 km hanggang sa 170 km bago maubos. Ang pagcha-charge dito sa modelo ay kinakailangan ng 8 hours bago ma-full charge at nagkakahalaga lamang sa Pilipinas ngayon ng 588,000 pesos. Number 2, VinFast VF3. Kakapasok lamang sa bansa ng isang electric vehicle na ngayon na tinatawag na VinFast VF3. Ito ay isang klase ng sasakyan na gumagana sa tulong ng electricity na nanggagaling sa isang battery at gumagawa ng malakas na maximum capacity. Dala nito ang mga magagandang kalidad, abilidad at pagiging matatag. Matagal-tagal lang battery lifespan at medyo abot kaya lang ang halaga. Ang VinFast VF3 ay magagamit na ngayon sa Pilipinas sa pagkakaroon ng mas mababang presyo na kaakit-akit sa marami. Maaari mo itong bilhin kasama ang baterya
o mag-optional para sa isang subscription sa baterya nito. Ang subscription na ito ay may 3 term batay sa iyong buwanang gamit at ang VinFast ang hahawak ng maintenance o magpapalit kung ang capacity ng baterya ay mababa na sa 70%. May kasamang portable cable na rin ito para kahit saan man lugar ay pwede mong may charge kung kinakailangan. Ang BF3 ay pinapagana ng lithium-ion battery na kung saan ang mismong pinanggagalingan ng lakas at electricity at pagpapaandar nito ay nanggagaling mismo dito sa baterya. Meron itong regenerative braking na tumutulong sa agarang pagcha-charge ng baterya nito sa pamamagitan ng mga pagpipreno. Madali lang din ang charge nito. Sa loob kasi ng 5 hours ay makukumpleto mo na ang 10 to 70% na battery energy. At sa 7 oras ay maaari na ring maging full charge ito. Kaya naman, lagang makakatulong ito para mabawasan ang gastos sa araw-araw na pagbili ng fuel. Ang battery nito ay may capacity na 18.64 kilowatts at may iisang motor na tinatawag na permanent magnet synchronous motor. Siyang tumutulong para ma-boost ang enerhiya nito. Eco-friendly na rin itong sasakyan dahil wala itong nagagawang usok o zero emission. Meron itong automatic transmission type na may kasamang single speed at naka rear wheel drive. At kaya nitong gumawa ng maximum output na 43 horsepower at maximum torque na 110 Nm. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 100 km per hour na bilis. At usapang consumption naman, kaya nitong tumakbo sa loob ng 210 km bago pa tuluyang malobat ang baterya. Ibig sabihin kaya nitong libutin ang buong kamay nila ng 3 beses o pumunta sa Batangas at Quezon ng balikan. Meron itong mabilis na acceleration na 19.3 seconds. At pagdating naman sa steering wheel, gaya ng mga ordinaryong sasakyan, ito ay kinabitan din ng power steering at adjustable na steering column. At sinamahan pa ng rack and pinion. Kaya naman ang komportableng pagmamaneho gamit itong modelo ay ma-enjoy mo talaga. Sinamahan pa ito ng magagandang suspensions gaya ng front suspensions nito na ginamitan ng MacPherson strut at rear suspension na rigid axle. Bukod sa pagiging high-tech electric vehicle, meron din itong 2 driving mode system na tinatawag na Eco Mode at Normal Mode. Ito rin ay sinamahan pa ng magagandang features sa internal, gaya ng aircon system, may heater, may accessories power outlet, mga bottle and cup holder, mga bulsa at power window pa. Pagdating naman sa ilan pang safety features, kahit ganito kaliit itong modelo ay naglalaman naman ng maraming safety sense para sa ligtas na bawat pagsakay. Sinamahan ito ng engine check warning, nagpapaalala sa iyo kung magkakaroon man ng problema sa makina ng mas maaga para madala agad sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng hill start assist control para naman ma-maintain ang magandang kapit ng preno at magandang pagmamaneho sa mga paahon na kalsada o kaya naman pababa. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng mga parking sensor, gaya na lamang ng rear parking sensor at sinamahan pa yan ng rear camera para sa maayos na pagpapark. Kaya kahit baguhan ka pa lamang, hindi ka mahihirapang ipark o i-maneuver ito sa masisikip na parkingan. Nilagyan din ito ng seatbelt warning at tutunog ang sign sa driver's side once na may mga occupants na hindi pa gumagamit ng seatbelt o hindi pa naka-seatbelt. Sinamahan pa ito ng child safety lock, kaya pwedeng-pwede sa mga bata. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para mapanatili ang maayos na pag-andar nito sa loob ng kalsada na malulubak, matutubig o madudulas. Na siya nagpapanatili ng traksyon ng sasakyan at upang nang sa ganun ay hindi bumaliktad o dumulas ang mga gulong nito sa oras na mga biglaang paliko, pakurbada o mga malulubak na kalsada. Nilagyan din ito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking, na sinusuportahan pa ng electronic brake force distribution at brake assist. Ang maganda pa sa modelong ito ay sinamahan din ito ng airbag sa passenger at driver seats.
Malalabas lamang ng modelong ito sa merkado ng Pilipinas tong nakalipas na buwan ng Setyembre 17 ngayong taon lang. Magkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 645,000 pesos lamang. Number 1, Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagninegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission nito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos.